Magandang araw sa lahat. Nais kong ibabahagi sa inyong programa ang istorya ng aking buhay. At para kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. At kung meron din naman kayong kwento tungkol sa inyong buhay, pwede rin kayong magpadala dito sa aking Gmail account. gamblergod@gmail.com. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Ethan, 23 years old. Nagtrabaho ako bilang isang kolektor ng isang sikat na lending company. Malaking kumpanya ang napasukan kong trabaho. Dahil maraming mga malalaking establishmento ang lumapit sa amin upang humiram ng pera. Ang kagandahan pa ay kompleto sila ng benepisyo. Doon ko nakilala si Shaira. Isa siyang bagong empleyado. Medyo mahinhin itong si Shaira. At higit sa lahat, maganda. Marami sa aming mga katrabaho ang naiilang sa kanya. Kahit ako ay ganun din ang nararamdaman ko sa tuwing nilalapitan ko siya. Ngunit nabigyan ako ng pagkakataon na magsama kami sa trabaho at naging kapartner ko siya. Pag meron kasing miyembro na hindi makapagbayad, kailangan nilang pumunta upang makipag-usap para maayos ang problema. Noong nalaman ko na kaming dalawa ni Shaira ang magsama, para akong kinakabahan na hindi maintindihan. Pagkatapos ng prayer meeting namin, ay kaagad nang nagdesisyon yung manager na puntahan kaagad yung mga miyembro na hindi nakapagbayad. Paglabas ko ng opisina, nakasalubong ko si Shaira. "Hi Ethan, aalis na ba tayo?" "Oo siya, pero may kukunin pa ako." "Sandali lang ha, yung susi kasi ng motor ko, naiwan ko doon sa drawer." "Sige Ethan, doon na lang kita hintayin sa labas." Dali-dali kong kinuha ang susi ko sa aking drawer. Pagkatapos noon, ay lumabas na kaagad ako. Pasensya na talaga siya, pinahintay pa kita. "Wala ka na bang nakalimutan?" tanong ko. "Alam mo Ethan, itong bag lang naman at laptop yung dadalhin ko." "Anong oras kaya tayo makakarating doon?" tanong niya. "Simula ngayon, 2 oras lang nandun na tayo. Siguro mga 10:30 tayo makakarating doon." "Hindi ka pa nakapunta doon siya?" "Hindi pa Ethan, kaya nga parang excited ako. Dahil makagala na naman ako." "Akala ko kasi nakapunta ka na doon. Nag-almusal ka na ba?" "Oo Ethan, sa bahay pa lang kumain na ako." "Grabe naman si sir. Ngayon lang niya sinabi na sasama ako doon sa pupuntahan mo. Hindi tuloy ako nakapaghanda ng mga gamit." "Ilang miyembro ba yung pupuntahan natin?" tanong niya. "Nasa 11 siguro yun lahat siya. Ang problema lang doon, hindi isang barangay ang pupuntahan natin. Pero mayroon namang opisina doon." "Ano ba yan Ethan? Wala pa naman akong dalang mga gamit. Kahit tuwalya, wala akong dala. Kung uuwi tayo, malamang sa malamang, pagagalitan tayo ni GM pag ganun yung gagawin natin. Pwede naman tayong bumili. Hayaan mo, maghahanap ako. Baka sakaling makakabili tayo ng mga gamit doon." Sagot ko. Maya-maya pa ay may nadaanan kami. Huminto kami upang bumili ng mga gamit. Kaso nga lang, hindi namin nabili yung ibang pangangailangan namin. Limitado lang kasi
dahil probinsya at kunti lang yung mga paninda nila. Ano ba yan, Ethan? Wala akong tuwalya. Wala akong magagamit nito. Hayaan mo siya. Baka may mabibili tayo pagdating doon. Kaya agad kaming sumakay at nagpatuloy kami sa biyahe hanggang sa dumating kami sa opisina. Siya, meron akong dalang tuwalya. Kaso, nagamit ko na ito ng 2 beses. Pero, malinis naman yan. Dahil wala naman akong problema sa katawan. Walang problema yan, Ethan. Dahil alam ko naman na malinis ka. Pero ang tanong, okay lang ba sa'yo na hihiramin ko yung tuwalya mo? Oo naman siya. Para may magamit ka. Binuksan ko ang gate ng opisina at pumasok na kami. Hindi naman nagtagal ay tumawag yung manager namin. Tinatanong niya kung dumating na ba kami. Kaya sinabi ko sa kanya na oo, kadarating lang namin ni Shaira. Sabi pa niya, kailangan daw pupuntahan kagad namin yung mga miyembro na hindi nakapagbayad. Nakasimangot naman yung kasama kong si Shaira dahil pagod siya sa biyahe at nangangawit pa yung binti niya. Pero wala kaming nagawa kundi pinuntahan yung mga miyembro na malapit lang sa opisina. Mabuti na lang dahil mayroong nakakaintindi sa amin at binayaran nila yung mga utang nila. Makalipas ang ilang oras ay tumawag ulit ang manager namin upang kamustahin kami. Tuwang-tuwa siya nang malamang may nagbayad. Kaya pinayagan na niya kaming bumalik ng opisina kahit hindi pa tapos ang oras namin ni Shaira. Habang nasa biyahe pabalik ng opisina, nag-usap kami kung anong uulamin namin. Maya-maya pa ay napagkasunduan namin na bibili kami ng isda upang ihawin. Pagdating namin sa opisina ay ako na ang nag-aasikaso ng hapunan namin, habang si Shaira naman ay natutulog sa sofa. Alam ko sa aking sarili na pagod itong si Shaira, kaya hinayaan ko na siyang matulog sa sofa. Makalipas ang 2 oras, tapos na akong magluto ng panghapunan namin. Lumabas muna ako upang magpahangin dahil wala naman akong gagawin sa loob. Hindi nagtagal ay lumabas naman itong si Shaira. Ethan, sorry. Hindi kita natulungan sa pag-aasikaso ng hapunan natin dahil nakatulog ako sa sobrang pagod. Okay lang yun siya. Naintindihan ko naman yun. Kumain na kaya tayo? Tanong ko. Sige Ethan, kakain na tayo. Dahil humahapdi na yung sikmura ko dahil sa gutom. Kaagad na kaming bumalik sa loob at naghapunan na kami. Ethan, hiramin ko mamaya yung tuwalya mo ha, dahil mag-shower lang ako. Hindi kasi ako makatulog pag hindi makapag-half bath. Walang problema yan siya. Gamitin mo muna yan. Sagot ko. Saan ka matulog mamaya, Ethan? Tanong niya. Doon sana ako sa opisina, tapos ikaw dito. Kaso, nakapadlock doon. Ganito na lang siya. Sa sofa ka matulog, tapos ako dito sa sahig. May mga karton naman doon. Yun na lang yung gagamitin ko. Okay lang ba sa'yo, Ethan? Oo naman siya. Walang problema sa akin. Pagkatapos naming maghapunan, ay lumabas muna ako. Sumunod naman siya na may daladalang upuan. Umupo ka muna, Ethan, para makapagpahinga ka naman. Salamat nga pala siya. Tapos ka na bang mag-half bath? Hindi pa eh. Kakatapos lang kasi natin maghapunan.
Pagkatapos ng aming kwentuhan sa labas at nang dumilim na ang paligid, ay agad na kaming bumalik sa loob. Kinuha niya ang tuwalya na nakasabit sa may aparador at pumasok siya ng banyo. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya dahil hindi man lang niya ako pinagsabihan na lumabas ka muna ng kwarto kahit sandali. Bilang katrabaho niya ay kusa na akong lumabas ng kwarto. Saan ka pupunta, Ethan? Lalabas muna ako. Kaya tapusin mo muna yan. Huwag ka nang lumabas. Pwede ka namang tumalikod muna sandali hanggang sa matapos na ako. Hindi pwede siya. Baka mamaya didilim yung paningin ko at malilintikan ka sa akin. Tinitigan niya ako ng masama. Kaya lumabas na ako ng kwarto. Habang nasa labas ako, parang kinikilig ako na hindi maintindihan.